Big M Sunday. Big M, ha? Big M. Big M Sunday or membership drive nato karon for the year 2025. And we are so grateful to the Lord sa presensya sa tanan. Ingnay mong katapad, salamat kay niya kakaron. Amen. Praise God. Dalaygo ng Ginoo. And we are glad tungkol kay karon nga adlaw ato ang appointment o sa kini ka appointment nato uban sa Ginoo sa pagsimba kaniya diya sa espiritu ug sa kamatuoran. So hold on sa imong nahimutangan tungkol kay in few minutes maghisgot kita og mga mahinungdanong butang may tungod sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Sa natong milabay nga higayon, naghisgot kita sa the other Sunday, duha ka mga butang. I will usa sa ato ang gisgutan ngadto ang maingon ta, I will protect the unity of my church. Ato ang panalipdan, ang panaghiusa sa ato ang simbahan. Kung doon ay mga butang makakos og division, makakos og pagbahin-bahin, manang ato ang panalipdan, ang ato ang church gikan niini. Amen? As being part of the local church. And then the next thing is that I will share the responsibility of my church kung nakahinumdum pa mo ni atong duha ka mga butang. Then atong niaging Domingo na ako'y travel paingon sa Buwan. Alright, not kayo, no? The Buwan Foursquare Church. Nana tayo simbahan sa Buwan. Part sa Asuncion. And marabaog kanang coincidence ba nga ang pastor po dato nga na-assign dito gikan sa Venus. Kaya ang gipuy-an purok Venus. Kaya na-assign siya sa Buwan. Kumpleto ang package, so giuban ako si Pastor Mars. Alright. Paspas ang growth sa ministry dito. Tungod kay for 5 years time, they were able to build a church kanang igo-igo po nga simbahan, strategic para sa ilang settings po sa community dito. Gani, nasaad ko kay pag-abot na ko, mingon ang superintendent sa iyang staff pastor, pag-abot nimo pagbahada nimo, makita nimo ang simbahan. Pero wala man ko nakita pagod nga karatula kay ang building under construction pa. Ato nga diretso ko sa unahan, then I see a Foursquare Church. Nakabutang Foursquare Gospel Church, Purok Nueve, Buwan. Diri, hulat-hulat po ko dito. Dugan akong hulat-hulat, ingon nila as utso, magitawan ni abot. Pero limpyo man ang palibot, di man po na abandonado na ang parsonage, wagi tao ni abot. May na lang kay pagkataod-taod na iniagi, uy, si Pastor Aquino man niyo, Pastor, wala diha nga atong simbahan to, dito speakers. Utuhan na yung tayo kong pumaabot dito, wagi mga bot. At salamat sa Ginoo sa iyahang traveling mercy o sa mga pag-ampo usab ninyo nga kanunay nag-support. Every time doon na tayo mga lakaw o kining ato ang buluhaton sa pag-inampo ay usab sa usa ug usa. Amen? Hallelujah. And so today, alang sa pagsugod atong tapuson ang katapusan o lahi nga katunga sa mensahe as what I have promised. Kini mo ang part 2 sa ato ang church membership covenant o ato ang mga talamdon o ato ang mga buluhaton ingon nasakop kita nining local church ang ato ang mga responsibilities unsa may matong mga kaakuhan ang ato ang commitment. The last time, salamat dahil sa mga nag-share may tungod ni atong ato ang sermon highlights. The last time nga nag-ingon, membership covenant is a is a covenant, it is a commitment and a privilege. Kung nakahinumduman ni ato, na usa ka commitment kini, dili lamang paigo nga moadto tangadto sa local church, but we have something to do.
in that particular church. Nakita yung mga angayan nga buluhaton as part of our involvement. So dalagon kayo ang Ginoo, and so atong basahon pag-usab kining Romans chapter 14 verse 9 nagingon. Okay, let us read it all together. Next slide please. Sa ato ang text. Okay. Romans 14:19. Okay, ready, go. So let us concentrate on the things which makes for harmony and on the growth of our fellowship together. Hallelujah. You have something to do, and this is to concentrate on the things which makes for harmony. And sometimes it happens in the church na maraming mga church na nagme-major ng minor issues in the church. Majoring the minor issues. But here, according to the instruction, let us all concentrate on the things which makes for harmony and that will cause growth sa ato ang pakigsandurot ngadto sa usag-usa o kining ato ang fellowship ngadto sa usag-usa. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. And so, let's proceed. This is the third. But para sa ato ang sequence din gi-mark item as number 1, serving the ministry of the church. Part of our covenant is to serve kana mahimo kitang kabahin sa mga ministeryo o mga buluhaton sa ato ang simbahan. So, mahimo tang kabahin. Ingna imong katapad, kabahin ka. Kabahin ka. Kabahin ka. So, matag-usa ka nato as members of the body of Christ, nakitay mga buluhaton, nakitay mga pahat diha sa ministry. Kana mag-ihaw mig manok sa una, ayan na kanang paa, ako anang pahat. Ay na mahilak ako alagi ng atay. Okay, ang paborito ang atay. Napoy hilig kay ulo. Ulo ra gyud ang kanahan. Nahihilig og pako. Napoy hilig og tiil. Wari pahat na imuhang pahat, imuhang bahin. So natay bahin diha usab sa ato ang mga buluhaton sa ministeryo. Sanglit lahi-lahi ang atong mga kapasidad. Sanglit lahi-lahi ang ato ang mga katakos, lahi-lahi ang atong mga abilities. Mo na sa simbahan, dunay pagpahiluna sa ato ang mga kaugalingon. How we may do that is that by discovering my gifts and my talents. Ato ang madiskitahan unsa ang ato ang mga gasa o ang ato ang mga hiyas, mga talenton. So, 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11, tanawa ra ko ng instruction na, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Okay? Sa bisan unsa nga katakos, sa bisan unsa nga talanton o hihas nga niya kanato, ingon pa dinhi, buhatan ninyo kini, gamitan ninyo ang inyong mga gahasa alang sa pag-alagad sa uban. Praise God. So, doon ay mga pagpahiluna sa mga gasa. Dini sa atong structure, nakita yung mga elders, na yung mga councils, na yung mga deacons, na yung mga ushers, na yung mga usherettes, and department heads, nakita yung mga social chairman, na yung mga lahi-lahi nga mga positions nga ato ang gigunitan. But ang purpose nini, ingon pa diri, ang matag-usa, gamitan ninyo kini alang sa pag-alagad sa uban. Somebody said nga dito sa usa ka church nato sa Amerika nang nagpasimuno sa OSL, Operation Solid Lives. Napalang ka dito sa ilahang entrada, doon na mo welcome sa imo ha. Welcome to the rock. Kanang ilang si Rock Church man. Anya uban na sa Asher padulong diri na po'y musugat diha sa kanang iyahang kanang bago mo lingkod. Nga na po'y dako kang tawo mingon so welcome to the rock. So at least mapahiluna mo feel o kana bang welcome atmosphere ang mga matag-usa nga ato ang mga biabi diha sa ato ang simbahan.
So as simple as that, you can be part of the ministry. Ano? Bisan sa imuhang pahiyom, kanang imuhang pag-smile, makapakalma sa tension na ng adlaw. Ano mga tensionado na. But when you smile, all right, salamat sa Ginoo. Ang akong gina-practice-practicean karon nga murag mo serious gamay ang akong naong kay gimonitor nako ang kanang streaming, medyo sige ra kog tingsi, ora bang gina-practicean nato ang atong image on screen ba kay ang screen lahi man gud na sa kanang casual lang. Gina-practice-practicean nato nga mabalance ra pod. But when you smile, do it with sincerity. Ay mga dunay pagkamatinud-anon sa diyang imong ihatag ang pahiyom. Kaya otherwise, kung mong tingsi ka nga walay pagkamatinud-anon, basig mura na nagpahiyom sa iro nga kapaakon. So, the Bible is very, very clear. As faithful stewards of God's grace in its various form, if anyone speaks, so this is related to kana mga nagawali, nagatudlo, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, kini pag-alagad, kana mga paghalad sa atong mga kusog, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. Amen. Tanawa ra kin sa tong nagpanudlo, manudlo, nagawali, magwali, magsulti sa pulong sa Ginoo ug ang mag-alagad buhatak kini nga may kalipay sa tibuok natong kusog. So, nagtuo ko nga kunti man ta makatudlo, pero pwede ta makahimo sa uban nga mga buluhaton. Ano? Bisang gani sa pelikula na ay mga behind the scenes na mga buluhaton, ay mga behind the camera. Diha luyo sa kanang gwapo kay pagka-capture nga moments na ay mga tao nga wala hikit diha nga maayo kay ang ilahang abilidad. And they are the digital creators. Okay. So, discovering ato ang diskitahon unsay atong mga gasa. Pwede ba nimo pangutanon ng imuhang katapad, imo bang na-discoveryhan imuhang gasa? Nalimalipayon na ba ka diha sa pagpangalagad sa Ginoo? So, gifts are to be used, not to be hidden. Dili angayan nga taguan nato ang mga gasa. Gamito nato na para sa kahimayaan sa ato ang Ginoo. So, number 2, by being equipped to serve. So mo na po ni ang mission sa simbahan karon. As part of our covenant is to, moingon ta nga, ato ang gamito ng atong mga talanton, but the church, moingon pa na simbahan mo, sangkap ka nato, unsaon nato kini sa pagbuhat. Tudluan ta kung unsaon nato kini, bansayon kita, i-train kita, kung unsaon nato kini pagbuhat kining mga buluhaton. So, ingon pa sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers, unsay tuyo, to equip His people for the works of service, so that the body of Christ may be built up aron matukod ang lawas ni Kristo o the church, matukod ang iglesia, mamuntar, makapanukad ang iglesia, makasorhay ang iglesia, masangkapan kita to do the task unsaon nato kini paghimo. As we thank God, tungod kina kita yung mga discipleship program sa ato ang simbahan. Para sa mga bagong convert natin, gitawag og membership track course. Then you will go with this course nga the basic of Christian life and the fundamentals and the foundation of Christian life, doctrines nga biblical, straight from the word of the Lord. Ato ang ma-encounter pinaagi ni ini nga course.
Anya, kining body system. Ang body system is a way of discipleship nga ang isa kabalo, ang isa di kabalo, pero tanto niyang kuyog-kuyog, makamaoras siya madugay. Ano, tanawa kung saon. Anya, may nga na pod, you go and I will be with you. Mao na gihimo ni Jesus. Tanaw mo. Follow me, ingon si Jesus. Tanaw sila, giyonsa ni Jesus. Pagsunod, ingon na po si Jesus, kamo na po ilakaw, kay ubanan ta mo. So, we learn. Nga mahimo kita nga masangkapan unsaon. So ang atong mga youth na sila'y ongoing, katatapos lang na retreat para sa ilahang discipleship program. And we thank God. Salamat kaayo sa Ginoo nga masangkapan and soon ato silang i-sent out para sa mga buluhaton. Some of them will read their campus ministries. Hallelujah. So salamat kaayo sa Ginoo. Yan ang tanan. Being equipped to serve. Mahimong nga masangkapan kita unsaon sa pagpangalagan. When you know how to do it, then it will be easier for you to accomplish the task. When you do not know what to do, kung di ta kabalog how to do it, and tanga atong diskubrihon kung unsay strength nga atong naa sa ato ang sulod. Amen? Ano, diskitaan na to, tagsa-tagsa. Ingnan ko di mong katapad, naa kay katakos nga wala sa uban. Diba? Nadyan na. Nga diha ka pwede mag-excel. Diha ka pwede manghawd. Diha ka pwede nga makaperform o maayo para sa kahimayaan sa ato ang Ginoo. So our statement of covenant is, I will serve the ministry of my church. This is a covenant. If you have noticed, around 3 years ago, we have made this kanang membership covenant. Ano? Anya, kini nga statement man God is adapted from the membership track book na dito, membership track, and I guess this was adapted from the book Purpose Driven Church. Kini nga membership covenant. So after this message, Ma'am Pinky will do her part, no, para niining ato ang buluhaton sa ato ang Big M Sunday. So we will serve the ministry of our church. Lahi-lahi man tagkatakos, pero ato nang isalmot, panimingon ng kasulatan, the name of the Lord will be praised and will be glorified and will be magnified. Amen. Hallelujah. I will serve the ministry of my church. And the next thing is about support. Supporting the testimony of my church. Because once our testimony is ruined, mga kanang ingon bitaw lang madaot ang ato ang bad record ana. When you're madaot ang ato ang bad record, basig madaot ang atong bad record. Bad record na gani, madaot pag yun. Now, supporting the testimony of my church. How we may support the testimony of our church? And according to our covenant statement, ingon pa na by attending regularly and faithfully. By attending regularly and faithfully. Ano siya ang the way how we may support the testimony of our church. Because kung ang ato ang estado, murag ka ng kanta nga lulubog lilitaw, then your testimony is not consistent. Dili mahimong consistent ang ato ang testimony. Well, my purpose is to encourage everyone not to hurt, dili aron nga dunay masakasaan nato, na masakitan, but to encourage everyone to regularly and faithfully attend our gatherings, our corporate gatherings. Amen? Sa mga exceptional cases, tawagon nato ng exceptional cases, pananglitan, naagi tayo lakaw, importante kayo. Or, ang imuhang trabaho to sa pikas nga lugar, o niya diri ang imuhang home church.
So karon ang simbahan naning kamot gyud nga maka-connect sa ato na atay online streaming, that wherever you are, wherever you go, bisag asa ta, we can still connect to our church, di ba? So mingon ta nga dili ko katanaw sa live kay kuan sa akong trabaho, but you can still watch the replay. Pwede gihapon nato kining tanawon. Karon naga-develop ang ato ang online streaming bisan sa YouTube channel na anata. So we praise and thank the Lord for this technology. Nga we can still keep in touch and connect to our church wherever we are. Amen? Bisag naa ka sa laing nasod, pwede ka nga makakonect, makakip in touch gihapon dinhi sa ato ang simbahan tungod kay diri man ang ato ang local church, ang atong home church. So, supporting the testimony of the church, ingon pa, Hebrews 10:25, not giving up meeting together as some in the habit of doing, but encouraging one another, all the more as you see the day approaching. Ayaw ninyo hununga ang paghimo sa balaanong panagtigom. Sumogin na ang gisulti. Yes, wherever we are, pwede tang maka simba sa Ginoo. We can worship the Lord under the tree, the shade of the tree. We can worship the Lord at home. We can worship the Lord wherever we are. Kung asa ta nag-travel, bisan ako nagabiyahe ko, nagasimba ko sa Ginoo. Bisan nagabiyahe ko sa long way, labi nag ako ra isa. Pero wala ko naginusara kaya akong gituuhan nga kauban ako ang Ginoo because sa himo worshiping God. But it is also a command kining part sa atong corporate worship to worship God, to not give up, dili nato hunungon ang pagbuhat sa abalaanong panagtigom nga mao ang pagsimba. Diha nato ginapatugbaw ang ato mga pagdaig sa ato ang Ginoo. Hallelujah. So, one way to support is attending regularly. Another is by living a godly life. In a world full of turmoil, in a world full of compromises and kanabang kani madanlog ana man nato pagaiso sa kalibutan nga madanlog nga atong gipuy-an, di indaghan kaayo og mga gumunhap, mga pagsulay, giawhag kita ingon nga mga Kristohanon nga magkinabuhi nga Dios nun. Ang perhaps ang kabaliktaran niini mao ang kalibutanon, ang worldly. Because whether we like it or not, as Christian, you are stereotyped by the world. Kanabang sa imo palang pamarugdaan, mailhan ka nga Kristohanon ka, ginalantaw ka sa mga tao nga nagapalibot kanimo. We are to live a godly life. In Philippians 1:27, alam ra grabe ang condition, no? Whatever happens, sa bisan unsa mang panahon, sa bisan unsa mang higayon, bisan unsa may dangatan, ayun pa diha, bisan unsa may dangatan, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Anang ingon ni Apostol Pablo, then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one Spirit, striving together as one for the faith of the gospel. Hallelujah. Ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo dili tiaw-tiaw lamang. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo dili kini taken for granted lamang. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo is a serious commitment to the Lord. Kini ato ang pagsimba nga na sa Ginoo and to live a godly life. Karang hugot bakos lunod patay nga pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah.
Tanaw ka sa itong mga social media karon daghang kaig mga palaaway dito. Labi na sa ilahang mga gibarugan, gituuhan nga mao ni ang makahatag og kana bang kaugmaon ug kaayuhan sa ato ang nasod. Abi daghang kaig mga palaaway diha. Ay tan-aw ka murag mapituhan ang ato ang pagbati no? Lami na po di apil-apil. Gamay na lay kuwang mamana no. Kay mo comment na po. Pero mahimo ta nga kana bang makosyon ta. Doon ay caution nga magpugong ka na to nga mingon you are the light of the world. Sagdi na lang na sila mag-away na sila. So to live, say whatever happens. Sa may dangatan ani. Let us conduct ourselves in a manner worthy of the gospel. Say ipangutana sa ganato ni am I doing worthy of the gospel if I will do this. Takos pa ba ko sa maayong balita ni Kristo kung atong himuon kini. To living a godly life, godliness. Ayan. Hallelujah. Ay, sa kaulahi ang mga adlaw, daghan ang mamiya sa pagtuo. Pero maingon ang Revelation, pasagdi ang dautan, mohimo og dautan, og ang matarong, musamot og kamatarong. Amen. And this is godliness. Magkinabuhi ta uyon sa kabubuton sa Ginoo. Kining katapusan, mo ni ang kanabang hot issues sa mga simbahan. Nagsugod ko sa ko ang leadership mga 1998. Nahimo kong youth coordinator sa division. Ay after nahimo kong division superintendent. Gikan niadto hangtod karon na ako sa leadership. That's why na-expose ko sa mga problema sa mga simbahan from time to time. Adto ko sa usa ka simbahan na mga problema. Ang ano ako ning gi-share kay gusto na ko i-connect aning sunod na commitment na to about one of our commitment in supporting the testimony of our church is by giving regularly. Giving regularly. Everybody say it. Giving regularly. Ayan. Doon na yung sa kasimbahan ako ang giyatuan. Okay. Doon na yung problema. While having a dialogue, doon ay mingon isa, pastor, kining akong tithes, wala gana ako ni gihulog. Nara ni pastor, pero wala na ako gihulog, dugay na ni. Ang ano man, brad, doon sa may problema di ay, sa ako sang gipitol ng akong pastor. Ikaw brad, ayaw anaa. Kaya, muragwa man sa imong katungod pod nga mupitol og pastor. Iyaha daw ang disiplina sa iyang pastor. Probably na sila kana bang kalagot. Ingko, dili man gud tanan ana padung sa pastor. Atong pambayad sa kuryente, pang operation, pang mga other expenses, ang operation sa simbahan diha man na sa atoa. Okay, ang atoa ang tithes and offering dili tanan na moadto sa pastor. Basig na ang nagtuo ba nga niatong panahon na iya tanan sa pastor, nya kanalagot siya sa pastor. Wala sa niya gi kuan. Akong gihangyo, akong giingnan brad. Ihatag lang una bisag naglagot ka sa imong pastor. Siya ako ra man gyapon ning ihatag pastor. Ikaw sige. Now napoy mga simbahan nga ang ilahang tithes tanan padulong sa pastor, ang offering ra pod ang iya sa simbahan. Nga ilahang kung tithes ni para sa pastor, kung offering ni para sa simbahan. Nakakita gyapon kong problema. Kami ko nga kung dunay kalagot ang membro sa pastor, i-offering ra pod niya tanan, di siya mag-tithes. Wala gingon ana. So sa toa, ang tithes and offering isa ra siya pero dunay designated ng ato mga officers kabalo kay ni ana. Now, according to the scripture man ha. 2 Corinthians chapter 9 verse 8
to 11. Ingon pa, God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Kasi, diha pa lang daan, makita na nato ang nindot kay nga saad sa Ginoo. Ang Ginoo magmadagayaon kaninyo sa tanang mga butang, aron sa tanang panahon ug sa tanang takna, kamo masangkapan sa inyong gikinahanglan. Tisi, walay makulang. Weta ang Ginoo, nagauban kanako, walay makulang. Ang Ginoo may ako magbalantay, walay makulang kanako. Having what you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor. The righteousness endures forever. Now he who supplies the seed to the sower and the bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched, okay? You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. So, tanawa ang sphere o kanang scope sa pagpanalangin sa Ginoo, kamo mahimong maadunahan sa tanan nga paagi. Wow. In every way, so that you can be generous. So the purpose is, aron ta magmadagayaon usab sa atong pagkamanggiatagon sa tanan nga panahon. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Hallelujah. So, salamat kayo sa pulong sa Ginoo. Doon na nagingon, Pastor, wala naman ang kasuguan. Ngano nagakuha pa man mo 10%. Ano? Kini mo ni ang tinuod ha, ang foundation sa tithes and offering. So wala pa ang Mosaic law, o wala pa ni Moises gisulat ang kasuguan, ang tithes na anang daan. Sa panahon ni Abraham, hangtod kang Moises was about 400 years before si Abraham nag-tithes na ngadto kang Melchizedek. So it has been a long, dugay na kini nga pamaagi sa wala pa gihatag ang kasuguan. Therefore, kung naabulis man ang kasuguan, dili kabahin ang tithes, kaya nga naman, long before the law, the tithes has been there, na sa daan. And according to Leviticus chapter 27, verse 30, a tithe of everything from the land, whether grain, from the soil, or fruit, or from trees, belongs to the Lord, as it is holy to the Lord. Okay, nga to ang favorite kaya nga verse, nga kanuna natong ginabasa, Malakay 3, 10 to 12, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. So, doon ay challenge. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven. This version na to, floodgates gad ang gisgutan. Pagpabuhagay, dito sa pikas nga version, tambuanan, bintana, tambuanan sa langit. Pero din floodgates, ganghaan ng abrihan, and pour out so much blessing that there may not be room enough to store it. I will prevent peace from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Praise God. So, pangutana na po ta. Kani pangutana na po. Mga real talk lang ng ato ha. Situational. Pastor, pwede ba ang akong tithes ipalit lang na kong siminto? Lingiya doon mong katapad. Okay ra ba? Okay. Asa may sa inyong tanaw? Ipalit lang nato og electric fan. Ipalit lang nato og unsa nga gamit. Actually, there are nabitaw mo sumbong mga simbahan na sa kuha ba? Ingon ko, dili man gid sa dautan totally kay giving man gihapon na. Dili sa dautan totally. Kay giving man gihapon na. Pwede ba nga
ang akong tithes ako na lang ning itabang sa ubang simbahan or itabang nato sa kadtong mga basta mao na ng mga cases. Kung sa gobyerno pa na diversion of funds. No? Kung sa gobyerno pa na diversion of funds. Pero mayngon lagi ko kung akong opinion lang, mayngon ko nga ipasabot lang kay kuan man na siya kanang di man gihapon na pinugsanay. Ang atong pagpangalagad sa di ba pinugsanay. Ipasabot lang ninyo sa inyong simbahan nga mao na. Namay manumbong da sa district mayngon ba nga pastor kining mga tawhana mao ni mga kuan kay sa simbahan mao ni sila kaayon ya ilahang mga tithes pastor ipalit na nila electric pan kay para kuan. Sige. Ipasabot lang na di man na bad gihapon. Diba? Pero mo ni ang saan anong ang ordain kanang pag-ordain sa Ginoo about tithing anong isog mi ani kay naga-tithes mangod pud mi ba bisan kami nagahatag mi sa amo ang tent gihapon now and we have experienced God's blessing sinati na mo ang panalangin sa Ginoo so dunay mga managlahi nga matang sa paghatag dunay donations dunay alms dunay limos, doon na po'y aid, doon ay assistance, o doon na po'y unsa pa nga klase nga paghatag na to, di ba? Na mga ingulala nga matang sa paghatag. Doon na po'y offering, doon na po'y tithes. Now, when your tithes become a donation, mo ni ang ato ang kuanan ha bantayan, you will not be charged of robbing the Lord kung wala ka nag-donate. Kaya kung imong tanawon ang issue sa Malakay chapter 3, kung imong tanawon ang context ana sa verse 1, ang accusation, ang complaint sa Ginoo mao ni makahimo ba sa pagpangawat ang tao sa Ginoo? Sa Dios? O niya mo na ng verse 8, through your tithes and offering, you have robbed the Lord. So you are not being accused. Dili ta pwede nga ma-accuse nga wala ta nag-donate nga nangawat ta sa Ginoo. But you will be accused of robbing God by your tithes, our tithes and offering. So, mo na siya ang tinuod. Ana ang pagpanudlo sa balaang kasulatan. But then, ang atong kasing-kasing kung mamotivate niini o convince niini nga pagtulunan, you will see, you will experience, kay promise sa Ginoo, He will pour out iyahang ablihan ang tambuanan sa langit. Amen. Kung mao manggaling na ang sitwasyon, unahon sa nato ang commitment sa ato ang paghatag sa tithes, saka na ang mga donations, saka na ang mga other givings para you will not be guilty of the charge robbing the Lord. O kana bang pangawat nga na sa portion nga iya sa Ginoo. So, giving our tithes and offerings is not just an act of obedience. It is a declaration of faith in God's promises. When we bring our gifts to the altar, we are not losing anything. Ang naghatag, wala nawadaan. Murag lain, man mong tinalawan sa ko, Okay? Parang nangayon ba yung kaisog sa Ginoo nga musultian kabalo na ta kini mao ay pinaka sensitibo nga matter diha sa simbahan. And anyway, ingon ta we are not losing anything, but rather we are unlocking the door to God's abundant blessing. So sa atong pagtuman ini mo ay pag-abli sa pultahan alang sa madagayaon nga panalangin sa Ginoo. Kaya sabi ni Lord, test me indeed. Subukan mo ako.
Try this. Subukan mo. Sulay kini. Sulay ako, mingon ang Ginoo. Sulay ako. Kanya yung pang Ginoo, yung pang Dios, di ba ablihan ko ang tambuanan sa langit alang kaninyo. So unlocking the door to God's abundant blessing, it marks the beginning of a life filled with unshakable favor, overflowing grace, and blessings that are beyond measure. Unsa day ang kapalit, unsay bugti, unsay saad, unsay hulip nini, dili mawala kini nga tuang ginauli nga na sa Ginoo, but instead mao kini sinugdanan sa kinabuhi nga may katumanan diha sa dili matay-og nga pabor sa Dios, nagadagayday og nagaawas nga grasya ang panalangin nga dili masukod, nagaawas dinasok tinantan pinaugdo. Amen. Atong palakpakan ng Ginoo mga igsoon. So, diya sa social media, grabe ang mga kanabang paglabay og mga issue. Punteriya gid pero may mga pastor, labi na tong mga pastor nga nagtudlo og tithes. Naidagang kay diya sa social media. But para sa mga nakasabot, I might not be guilty of maingon tang maulaw ta musulti ani because we ourselves had practiced this kind of giving. Bisan kami nagtudlo mi niini o nang naghimo mi niini, nagtuman mi niini. Anang di mi maulaw nga unlike kung doon na may mga nagatudlo og tithing o niya wala mag-tithes, sila ang dapat maulaw. Wala ang challenge. Sila ang dapat maulaw. Nga naman, samtang atong nasinati, the Lord, ang Ginoo, madagayaon nga nagapanalangin. Okay. It marks the beginning to a life filled with His unshakable favor. Doon nagipabor sa Ginoo. Kanang paboran ka sa Ginoo ba? Paboran ka sa Ginoo. Bisan sa mga butang ihatag sa Ginoo sa imo, labaw pa sa imong gidahom. That's what we call favor. Overflowing grace and blessings that are beyond measure. So in closing, ini nga series mga igsoon, our statement of covenant, mo na ni, katong first half, I will support the testimony of my church and I will protect the unity of my church. I will share the responsibility of my church. I will serve the ministry of my church. And I will support the testimony of my church. Manindog tang tanan mga igsoon. Praise God. And I just worship the Lord. Pasalamat ta sa Ginoo. Let's take this moment, a solemn moment before the Lord, atong tuuhan nga ang Dios mamuhat sa atong mga kinabuhi. Kung doon na pa may pipila dinhi kanato nga dili pa gid fully convinced, dili pa gid persuaded sa mga butang nga atong ginahimo, then our prayer is that the Lord will just enlighten our heart, our minds, ipakita ang perspective nagikan sa Ginoo aron masabtan nato ang mga butang. And at this moment in time, kita makaingon, unless the Lord will touch our lives and our hearts, and this touch of transformation that comes from the Spirit of the Lord na mamuhat sa atong magkinabuhi. And so then, if you're willing then, diya sa ato ang nahimutangan, just prayerfully meditate upon the Lord, concentrate upon Him. Yamingon ta nga, Lord, hikapa kining among simbahan. Tanduga ang imong simbahan, Ginoo. Kining among panagtigom. Ang local church, Santo Tomas First Gospel Church, o mga kasimbahanan, nga dunay sama nga pagtulunan, hikapa Ginoo tanduga. And this is a prayer for this morning. Hallelujah.
Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of the Holy Spirit to open prisons, Lord. Spirit, touch your church. Visit the hearts of men. Revive us, Lord, with a passion once again. I want to pray for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Hallelujah. Hallelujah. Can we just raise our hands before the Lord? Amen. Hallelujah. Spirit, touch your church. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others that Jesus is for me. Let your rain fall upon me. One more time. Spirit, touch your church. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Hallelujah. Let's praise the Lord. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Oh, yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Brothers and sisters, as we close, as faithful members of this local church, by God's grace, we may gladly and sincerely say, we will support, we will protect the unity of our church. We will share the responsibility of our church. We will serve the ministry of my church. And we will support the testimony of our church. By God's grace. By God's grace. Amen? By God's grace. Hallelujah. Shall we look to God in prayer? Lord, salamat kayo ni nga kabuntagon. Aniya kami Ginoo, among ginalift up ang among makasing-kasing ang kinabuhi ang anak kanimo. Sanglit walay nasalipdan kanimo Ginoo. Sanglit walay natago nga anak kanimo o Dios. Nakita nimo ang mga motibo sa among kasing-kasing.
Nakita nimo Ginoo ang naa sa among una-una. Natugkad nimo ang kinahiladman nga pangandoy sa amo ang kinabuhi o Dios. Ang tanan dayag sa imong atubangan. Apan niini nga kabuntagon Ginoo. Bisan pa man sa daghan nga mga kapakyasan, daghan namo nga mga kakulangon. Many times wala namo nahimo og nabuhat ang angayan namong himuon Ginoo. Bisan pa sa imong simbahan ug sa simbahan nga among gipasilungan Ginoo. But we want to thank you. Kanini nga kabuntagon gina-open namo ang among makasing-kasing, ang among makinabuhi to say that we are willing, O Lord, to your will, and to your way. Salamat kay Ginoo sa matag family members. Salamat kay Ginoo sa matag individual. That as we learn to put our trust in you, O God, it will vanish our fears and our doubts. It will vanish sa mo ang mga double-mindedness, O Lord. Ang amo ang mga pagkamadhuha-duhaon, mapapas kini Ginoo. O mapulihan kini sa hingpit nga pagsalig kani miingon nga diha kanimo nagagikan ang among kusog, ang among paglaom, ug ingon nga ikaw may tinubdan sa panalangin, ug panalangin nga nagadagayday gikan sa imong trono. Lord God, salamat sa imong paghawas sa imong makatawhan. Gikan sa kalisod, gikan sa kawaladon, but the Lord, we can trust you na ikaw ang madagayaon nga Dios nga magtagbo sa tanang mga pagpanginahanglan sa imong makatawhan, Ginoo. In Jesus' name, that even today, katong dunay mga pagpanginahanglan, Ginoo, kung doon na may nagakinahanglan sa mga milagro para matagbo ang pagpanginahanglan, tagbo akin ni Ginoo. In the name of Jesus. Doon na may nagakinahanglan para matagbo. Ug doon na may nagakinahanglan na aron maayo, makatagamtam sa kaayuhan, bisan pa sa mga physical nga pagpanginahanglan, pinaagi sa kaayuhan sa mga balatian, maayo siya nining takna. And we want to thank you, dear God, for everything that you will do and for the things that you have done in our midst. Tabangi kami Ginoo, na mahimong musunod kanimo, and we will choose to obey and follow you no matter what it costs, O Lord. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo, ang among kinabuhi at all times, in everything and at all times, ug sa tanang paagi Ginoo, makakatuon kami sa pagsalig kanimo sa amo ang tibuok nga kinabuhi. Hallelujah. Atong daygo ng atong Ginoo. Hallelujah. Because God is faithful. Ang Dios kasaligan sa iyang mga saad. Hallelujah. Come on. Express your praise. Open your mouth and worshiping God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Blessed be your holy name. Salamat kay Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. Tabangi kami, ingong nakabahin ni ining SDF GC family. Tabangi kami Ginoo, na musalmot tungod og alang sa imong kahimayaan. Mubuhat tungod og alang sa imong kahimayaan. Mga lagad tungod og alang sa imong kahimayaan. Mamuhat Ginoo, pinaagi sa among mga talanton, sa among kusog ug sa among bahandi. Salamat sa imong pagkamaayo sa tibok namong kinabuhi. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. The Lord bless us. Ang Ginoo magapanalangin ka nato.